Well, based my calculation on the warm reception of our friends from the local government units, I can easily say that you might be able to make it in the top 8. Yung mga local officials na hindi pa kumikilos noon are starting to move now. And as a matter of fact, sa lahat ng puntahan naming areas, ang mga mayors ang nagtataas ng kamay natin. And nangangako na gagalaw talaga para may panalo tayo. And of course, being the only local government official, mayor that, na tumatakbo ngayon for the Senate position, palagay ko lamang na lamang ako sa iba pagdating sa suporta ng mga lokal na pamahalaan. Survey sa science, talagang okay naman basihan yan. Pero hindi pa rin ito talagang sabihin natin 100% na reflection ng kagustuhan ng mga mamamayan. Papakita natin doon na talaga yung pinakamagaling na survey yung after na ng election. Yun na yung talagang reflection ng lahat ng kagustuhan ng mamamayan. Hindi ako prepared talaga na tumakbo ako. Well, una-una, siyempre, pag independent ka, wala kang organisasyon Talagang sarili lang lahat yung logistics na gagamitin mo. Ako pa naman, ugali-ugali ka tuwing election, daw ako lumalapit sa mga negosyante. Ayokong matalian ako. Well, hindi ka makaka-rely, of course, sa lahat ng kaibigan na mangangako sa'yo na tutulong sa kampanya. Talagang sariling gayod pa rin. Kaya, in spite of the fact na in-endorse na tayo ng mga mayors, hindi naman tayo nagpapabaya. Umiikot pa rin tayo sa kanilang lugar para personal na mga kampanya. Ang nakikita ko talagang napakahirap pag wala kang partido. Kagaya doon sa mga rallies. Kung may partido ka, sasampa ka na lang sa microphone magsasalita Pero kung wala, medyo sariling kayo dyan. Baka nasa 40 million na sa ads lang. Mahal, no? Mahal talaga, mahal talaga. Yes, mapasok sa ulo din natin yan. Mukha yata nagkamali tayo ng pero ang problema sa akin, hindi ako sumusurrender sa laban Talagang habang bumibigat yung laban, lalo tayo na-challenge na mag-tagumpay. Ako, I've been saying this over and over again. I'm pro-life, of course. Ayaw natin ng abortion. Kaya lang, nung ma-approve yung RH bill, being a local government official, kami nagsasabing implement yung batas, sundin yung batas. Hindi rito yung batas, pwedeng hindi namin implement pasunod. Kaya lang ngayong merong TRO, and magkakaroon siguro later on again ng mga amendments or may mag-sponsor. By the time yun lang, doon naman ako boboto according to my conscience. Being a Catholic country, taliwas na taliwas yan sa teachings ng simbahan. Ayoko lalo sa death penalty. Una-una, napakaswerte naman ng mga gumawa ng krimen na papatayin na lang sila, wala silang problema. At saka, against ako dyan. Ang tinitin ako dyan lalo, hindi pa naman ganun kaganda yung justice system natin. Paano kung yung kinasuhan mo, nasintensyahan ng death, innocent pala. Hindi mo na may babalik ang buhay noon. Tama yung sinasabi ng mga simbahan, what God has put joined together, let no man put asunder. Ang problema, meron na tayong batas na naghihiwalay din ng mag-asawa, yung annulment. Kung ako papipiliin mo between annulment and divorce, divorce na ako. Long overdue na yan, 1987 pa dapat na gawa na yung batas. Kaya para sa akin yun dapat i-clarify na gusto yung mga detalye, Like for example, hanggang anong degree ng consanguinity talaga ang dapat ibawal. At the same time,
dapat bang bawalan yung kamag-anak ng isang politician na overqualified talagang magpatakbo nga ng lokal na pamahalaan? Like for example, kung maganda yung kanyang educational background, nalagay natin nag-aaral siya sa Harvard, at talagang nag-master siya ng management ng local government. Bakit natin siya i-deny na mag-serve sa tao dahil ang kamag-anak siya? Siguro ito yung mga dapat i-clarify nga doon sa batas.